Nanay mo pala ang nakalibing dyan. Eh kayo po, kaano-ano niyo po ang nakalibing sa puntod na yan? Matalik kong kaibigan. Nalulungkot kasi ako dahil simula nang ilibing siya dito ay wala nang dumadalaw sa kanya. Bakit po? Wala po bang kamag-anak o asawa at mga anak ang kaibigan niyo? Meron siyang asawa at 2 anak at 1 kapatid. Pero lagi silang busy sa kanilang mga trabaho at wala silang oras dalawin itong puntod ng kaibigan ko. Welcome po muli sa aming tandem dito sa Kwentong Comics Vlog. O tita, ano pong pamagat ng ating kwento ngayon? Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay kaluluwa. Kagulo ba? Excited na naman po akong marinig ang kwentong yan, tita. At siguradong excited na rin ang mga viewers natin. Kaya sisimulan ko na ang kwento. Minsan, may isang binata na laging dumadalaw sa puntod ng kanyang ina. Mahal na mahal niya ang kanyang ina kahit noong nabubuhay pa. Kaya't hindi nito nakakalimutang ipagdasal ang kaluluwa ng kanyang ina sa puntod nito. At nang araw na iyon, pagkatapos niyang magdasal sa puntod ng kanyang ina, magandang araw sa iyo, iho. Kaano-ano mo ang nakalibing sa puntod na yan? Nanay ko po. Nag-iisa niya po akong anak. Kaya lagi ko po siyang dinadalaw. Ganun ba? Nanay mo pala ang nakalibing dyan. Eh kayo po, kaano-ano niyo po ang nakalibing sa puntod na yan? Matalik kong kaibigan. Nalulungkot kasi ako dahil simula nang ilibing siya dito ay wala nang dumadalaw sa kanya. Bakit po? Wala po bang kamag-anak o asawa at mga anak ang kaibigan niyo? Meron siyang asawa at 2 anak at 1 kapatid. Pero lagi silang busy sa kanilang mga trabaho at wala silang oras dalawin itong puntod ng kaibigan ko. Kawawa naman po palang kaibigan niyo. Mabuti po ay may kaibigan siyang tulad niyo na may oras dumalaw sa puntod niya. At sigurado ako na masayang-masaya ang kaluluwa ng nanay mo saan man siya naroroon dahil may anak siya na katulad mo. O sige po, muna na po ako. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ng binata matapos niyang makausap ang babaeng iyon. Kinabukasan ay muling dumalaw ang binata sa puntod ng kanyang ina. At muli niyang nakita ang babaeng nakausap niya rin. Ang sipag niyo naman pong dumalaw sa puntod ng kaibigan niyo. Nadadagaw niyo lang po kahapon na. Ha? Anong sinasabi mo, iho? Ang sabi ko po, napakabuti niyo pong kaibigan. Lagi niyo pong dinadalaw ang puntod ng kaibigan niyo. Ha? Halika nga muna ditong bata ka at umuulan na magkaintindihan tayo. Sige po. Ngayon, iho, ano bang pinagsasabi mo na masipag akong dumalaw dito sa puntod? Samantalang ngayon lang ako dumalaw dito sa puntod. 1 taon na nakalilipas nang huli akong dumalaw dito. At saka, hindi ko kaibigan na nakaburol dito. Nag-iisa kong kakapatid. Kakambal ko. Kakambal?
Paano po mangyayari yun? May kausap po ako dito kahapon na kamukhang kamukha nyo. Hindi po ako maaaring magkamali. Ha? Anong sabi niya sa'yo? Malulungkot daw po siya. Dahil wala pong dumadalo sa puntod ng kaibigan niya. Pati asawa at mga anak at nag-iisa niyang kapatid. Walang nakakaalagang dumalaw dito. Teka, ang ibig niyo pong sabihin, kayo po ang nag-iisa niyang kapatid? Oo, ako nga ang nag-iisa niyang kapatid. At kinikilabutan ako dahil sa tingin ko, ang kaluluwa niya ang nakausap ko dito kahapon. At nagpapahiwatig siya para ipaalam sa aming mga mahal niya sa buhay na dalawin namin ang puntod niya. At huwag kang matakot kung nakausap mo man ang kaluluwa ng kapatid ko. Ito'y silbing aral na sa amin na lagi naming dalawin ang puntod niya dito. Ibig niyo pong sabihin, huwag ito po ang nakausap ko dito kahapon? Ganun na nga, Iho. Ang kaluluwa ng kakambal ko ang kausap mo kahapon. Ganun po ba? Hayaan niyo po. Ipagdadasal ko na din po ang kaluluwa ng kakambal niyo na nakalibing dito. Salamat, Iho. Maraming salamat. Salamat din at ginamit ka ng kaluluwa ng kapatid ko para silbing magpaalala sa amin. Ipapaalam ko ang nangyaring ito sa kanyang asawa at mga anak. Hindi nakaramdam ng takot ang binata. Sa halip ay natuwa siya sa karanasan niyang iyon na hindi niya malilimutan. Maganda po ulit ang kwento, tita. At ang aral ay huwag nating kalimutang ipagdasal at tagawin ng puntod ng mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Tama ka dyan, Is. See you again next episode sa isa na namang kwentong may aral sa buhay. Dito lamang sa nag-iisang Kwentong Comics Vlog. At huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like Share. and subscribe. Paalam! God bless us all!